Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang tuturo namin sa inyo sa ngayon. Ayan. So, what's up mga master DIY natin dyan? Bago tayo mag-start, salamat muna sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa YouTube channel natin. Pati sa FB page natin, Burntam HPT TV also. At syempre, kung bago ka sa channel natin, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba at magbigay ng idea. At input ka sa comment box sa mga master DIY natin dyan, ng mga mekaniko by profession. Input lang kayo kung paano yung mga itutulong natin sa mga viewers natin. At syempre, huwag niyo muna kalimutan, Analos Vlog, subscribe nyo rin. So, nandito tayo ngayon sa Yamaha Mio Amore pero naka-sporty or Mi 1 na flarings. Ayan. So, yan. So, may mga parcel din tayo dito na i-unbox at yun din ang ikakabit natin sa ngayon. At yun ang ituturo namin na basic tutorial para makatipid kayo. Dahil dito sa HPT, sharing is caring. Dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. So, disclaim ko lang po, do it at your own risk. Tara na. Dito rin tayo sa Toyota Corolla Altis. Check nyo rin yung mga DIY vlogs natin dito sa mga naka-Toyota Corolla Altis dyan. Sa may mga sasakyan. Check nyo yung mga playlist natin para sa DIY vlogs natin ng mga iba. Okay? So, we have here a parcel from JNT pero sa Lazada natin kinuha to. We have here a box. Bill na natin. Yan. Yun no. From Thailand po ito mga ka-DIY. Made in Thailand po to na order natin. Ayan. So, ayan. Thailand made po ito. Open natin. Meron pa palang shoutout natin yung name ng shop na pinagkunan ko. Yan. Thank you sa sticker. Yan. So, open na natin. Yan. So, meron tayong dito, headlamp or headlight ng Yamaha Mio Sporty or Amore. Same lang po ito. Pero ito kasi, sa Amore kasi may parang dito, bukol. Sa Sporty, sa Mio 1, wala. So, bluish po to. Ibig sabihin, Thailand po ito, 5BB. Bluish type po siya. Original. Dito po kasi papalitan natin kasi wala na po yung lock na dito sa silong. Nasira na po, naka-cable tie lang po yan. So, yan, definitely, pagka umaalog-alog po yan, laging napupundi yung yung bulb niya. Tingnan mo yung bulb niya, pundi na, itim na itim na. Yan. So, ayan, nakuha po natin to 750. Wala pang kasamang shipping. Yan. Bluish type po kasi to, Thailand. Pero may mga mura, mga 500, 600, depende na rin po yun. Mga China. Replacement. Okay? So, bluish type, Thailand yan. Maganda. Open din natin tong isa. So, siyempre, bumili din tayo ng bulb niya. Lazada also. Yan. Tingnan nyo. Hindi po yan HID. Halogen. LED type po yan. Yan, LED type po. Ayan, yung watch po niya. 13.5 volt, 55. Yan, yung watch niya. Osram po yan. Pag sinabing Osram, pangsakalan po yan. Kasi ang Osram ay German technology. Pagdating sa bulb ng mga sasakyan. Okay? Osram po yan. Yan, headlight season. Yan, German Lightning. Alam niyo naman, pag German technology, magagaling po yan, magaganda. So, nabili din natin to 250 kasama na po ang, at 300 kasama na po ang shipping, kasi 58 lang po yung shipping. Okay? So, lead type, hindi na po maksaya sa battery yan. Okay? So, yan ay kakabit natin. Yung pagkakabit natin dito mga ka-DIY, umpisa na natin dito para mas makita ninyo. Unlike doon sa mga ibang bulb dito, di ba? Ito yung high niya at andito na yung low niya. So yan, meron naman siyang guide. Ito, yan 13.5 volt. Ganyan lang po. Sundan nyo lang po yun. So dito siya. Ganyan. Itong type ng bulb, kasi marami po tayong type ng bulb. Merong H4, H3. Ito naman, T19 bulb na type. T19. Ibang technology na to. Actually, pwede na sa sasakyan to yung mga T19. Okay, so ang gagawin muna natin, baklasin muna natin to. Tanggalin muna natin to. So, yan, pinalitan kasi natin ng dati po kasi to Phillips screw. Yun, 6 bolt na. Kasi nasa 1, saka dito 2, mga lang yan, 3 lang. So, yan, wala na kasi yung iba. Kasi nilighten po natin to.
So, yung pagbabaklas, ganyan lang po. Dahan-dahan lang po yan mga ka-DIY. Kasi iangat natin dito para ma-reveal na natin. Tapos dito, yung pinakahuli, tanggalin natin ganyan. Yan lang po. Ganyan yung isura niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sira na po, mga ka-DIY. Oh. Yan. Kaya kinibol tayo na po natin yan. Yan, iikot mo. Ipupush mo lang ganyan, tapos para matanggal na to. Yan. So, tanggal na siyang ganyan. Check natin yung valve. Yung sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY. Oh. Original na valve. Ay, hindi pa to. Stanley kasi yung original na mga valve nito eh. Stanley naman yun. Ito yan, sira na agad. So, yan ang lalagay natin. Tatanggalin natin to. Tingnan nyo, naka-cable tie na rin. Oh. Wala na kasi yung clip mga ka-DIY. Nawala. Sa pagtatanggal naman mga ka-DIY, ganyan lang. Oh. May size 10 po dito. Ito po yung bolt na kung saan pwede mong i-adjust up and down yung headlight mo. Kung gusto mong mataas, pwede mong ibaba, ganyan. Tapos ilalak mo siyang ganyan. Yan, babak na sinahon natin. There you go. Yan, ganyan lang po isura niya. Tingnan mo mga ka-DIY. Oh. Tanggal na rin yung mga. Kasi nadisgrasya kasi itong may humiram kasi ng motor natin. Disgrasya ka, nasira niya itong mga to. Ginawa natin ng paraan. So ayan, test fit na po natin mga ka-DIY. Ito pong dalawa dito na guide. Dito lang po yan. Okay? Ilalagay nyo lang pong ganyan. Tapos ganyan. Tapos dito naman yung tornicles niya. Size 10. Phillips screw pala to. Okay. So ganyan muna, hindi muna natin siya i-adjust. Tapos may dalawang clip dito na kung saan nilalagay dito para hindi siya umaalog-alog dito. Okay, hanapin ko lang yung sa akin kasi tinago ko ho. Tapos ganyan po yung isura niya sa labas. Bluish po siya. Diba? Ito yung tinanggal natin. Mapapansin nyo, ang original talaga na headlight ay Stanley. Kita ba? Yan o, Stanley. Yan, Stanley po talaga. Ito yung original niya. Kaya lang sira-sira na po kasi. So, lagay na ho natin. So, ayan mga ka-DIY, testing na ho natin. Pati yung bulb, lagay na ho natin. Yung guide dito. Yan o, dito. Para dito. Isa lang na man ho yan. Hindi mo rin kasi ito may sasalpak. Kasi pag pinilit mo yan, masisira pag mali yung pinaglagay mo. Tapos, ganito ho yan. May tatlo ho rin na ilalagay kayo dito na guide din niya. Ito yung maglalak, tapos iikutin mo. So, ayan, try natin pandarin. Tingnan natin kung ilaw. Park light. Headlight. Guwapo. Oh, di ba? Pogi. Tapos, high. Yun, high and low. Di ba? Pogi, no? Yellow po kasi yung kinuha natin na kulay kasi all weather po yan. Pwede sa ulan, pwede sa fog, ganun. Diba? So, pagka nire-revolution mo yan, mas lalakas pa yan. Steady. O, diba? Pogi. Tignan mo. Dito yung liwanag niya, oh. High and low mo, dyan sa gilid. O, hindi yung tiyan, ha, yung ilaw. O, diba? Pogi. I-ano mo naman, ipipix mo na to. Lagay mo lang yung cover, mga ka-DIY. Yan, to. May cover po kasi siya. Para just in case nagpa-carwash ka, hindi yan mababasa. Ganyan lang po. Try nyo po Osram. Napakagandang ano yan. Pati sa sasakyan. Night breaker. Sa sasakyan naman, check nyo yung vlog ko na dito sa Altis natin. Meron tayong nagpalit tayo ng headlight dyan. Night breaker. Osram din yung nilagay ko, I think. German technology. O, diba? Pogi, o. Ito, LED type naman na to. Matipid sa ano yan. Matipid sa gasolina sa baterya. So, sa paglalagay naman mga ka-DIY, balik nyo lang ganyan. Tapos, ito, push mo lang ng ganyan. Tapos, ito may mga guide dito. Maririnig mo naman yan kung maglapat. Yun. 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 Tapos, siyempre, ilalagay na natin yung tornilyo dito. Tapos, ito, lagay natin. O yan, tapos na ho natin to. Ilagay na rin ho natin tong brake fluid reservoir. Yan. Nagpalit ho kasi tayo. Pwede mong lagyan to hanggang dito. Pwede mo rin lagyan to para matagal maubos. Pamporma. Dati kasi mga ka-DIY, pang show tong motor natin. Kaya lang binalik ko na sa lowered. Pang stance na ho siya. Ikutan mo. Yan.
Ganda oh. Liwanag, no? Oh, liwanag. Alam nyo kasi mga ka-DIY, kailangan na malakas po yung ilaw ninyo kasi po ano, sa gabi, mahirap na pagka hindi ka nakikita or hindi mo nakikita yung kasalubong mo. Diba? Delikado yun, baka makadisgrasya ka. Tsaka syempre, hinuhuli yun ng LTO yung walang ilaw. So, dapat safety first po tayo. So, ganun lang po yung basic kung paano ho magpalit ng headlamp at headlight or bulb. Diba? Sundan nyo lang po yung process para hindi po kayo maligaw. Napakasimple lang ho yan. Pag-ingat lang po kayo kung paano to tanggalin kasi mamaya matuklap-tuklap. Okay? Diyan lang po. Tapos ito, pwede mong adjustan to, pwede mong pababaan, pwede mong taasan. Duwagan mo lang yung tornilyo dito, ito. Pero para sa akin, palitan mo na lang ng bolt yung na-adjustan ng size 10. Kasi pag Phillips screw, hindi mo siya ma-adjustan eh. Diba? So, ganun na lang para mas ma-adjustan mo siya. So, patayin natin. Check nyo rin tong ibang mga vlog natin dito kung paano din natin inayos tong gauge panel. Naka-digital gauge panel din po tayo. Oh. Yan. Marami tayong vlog dito kung paano magbuting-ting dito sa natin. So yan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano po mag-install or mag-replace ng headlamp at headlight bulb ng Mio Sporty or Amore. Ayan. Maraming salamat po at shoutout natin yung shop na pinagbilan natin. Kung saan ko nabili, lagay ko na lang yung description. Lagay ko na lang yung link doon sa description below, okay? At share nyo tong video na to para makatulong sa iba. Para makatipid ka na. Kung di mo kaya, ask ka ng guidance sa talagang certified mechanic. Okay? Maraming salamat. To God be the glory in Bertams. Signing off.